Okay po, so good evening po sa lahat. Ayan, so welcome po dito sa ating Kaiser 101. So pag-usapan naman natin yung isa sa mga product ng International Marketing Group na isang magandang investment. So yung Kaiser Ultimate Health Builder. So again po, ako si Richard Zamora Ferido, isa po ko sa mga financial coach dito sa IMGTRM Institute, investor, financial educator, and entrepreneur po. So before po tayo mag-start, so sabayan niyo po ako, hingi tayo ng blessing ni Lord, then with the Father, the Son, the Holy Spirit. Today I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. Okay, so yan, sa mga hindi po aware or hindi pa mga member dito sa International Marketing Group, so meron po, so far meron na po kaming mga 35 na benefits. Ito po yung ating membership benefits kapag naging member ka po. So isa po sa member benefit natin dito yung access natin sa Kaiser, yung ating healthcare products and services. So sa Kaiser, meron po tayong long-term care, senior care, and short-term care. Pero ngayong gabi na to, ang pag-uusapan po natin is yung long-term care. Okay? So, balikan po muna natin yung inaaral natin dito sa International Marketing Group. Una po yung X-curve concept. 'Di ba? Kung mapapansin mo sa buhay ng tao, may dalawa tayong line. So, yung blue line, yung money line natin, nagre-represent yan ng money or yung the law of increasing money. Yung red line, nagre-represent po yan ng responsibility or the law of decreasing responsibility. So, habang bata tayo, halos mababa pa yung savings natin, pero ang laki po talaga ng responsibility natin dahil kailangan po natin ng mga permanent needs na ito tulad ng food, shelter, clothing, or di kaya may mga utang pa tayong binabayaran. So ito, mayroon tayong tinatawag ngayon na active income. Kung ano po yung source of income natin ngayon, yan po is active income po. We are working hard for the money. So ang goal po natin dito, mapaakyat po natin yung money line natin para po pag tayo ay tumanda, eventually kasi yung responsibility line na yan is bababa siya. Then, dapat po ang big savings mo dyan is, or ang savings mo is malaki pag tayo ay tumanda na. Bakit kailangan mo po ng big savings? Kasi po si permanent needs, nandyan pa rin yan kahit na anong gawin mo habang nabubuhay ka. So kailangan habang tumanda ka at buhay ka pa, meron ka ng passive income. Yung money works for you. So ibig sabihin, pwede mo nang sabihin sa pera na inipon mo, ikaw naman po yung magtrabaho para sa akin. Kaya lang, sa buhay ng tao, merong if sa gitna. So sabi niya dito, what if you die too soon? Diba? Kahit naman siguro sino, walang nakakaalam. If we die too soon, anong gagawin natin? You need to protect your family. So ito yung tinatawag natin na income replacement or life protection. So para kahit mamatay man tayo or sunduin man tayo ni Lord, mabubuhay, magkukontinue po yung yung umaasa sa atin. Magkukontinue po silang mabubuhay kasi meron pa rin silang permanent needs na kailangan. 'Di ba? Yung isang if naman sa buhay natin is what if you live too long? Paano naman kung medyo kinalimutan ka ni Lord? Binuhay ka po ng matagal, 70 years old or 80 years old. Ano yung gagawin mo? Ang proteksyonan mo po yung sarili mo. Kasi po pag tumanda ka, kailangan na may sarili kang ipon or yung investment at saka yung healthcare. Bakit kailangan mo po ng healthcare? Kasi po pag tumanda ka, dyan naman po lumalabas yung mga sakit natin. Tama? May kilala po ba tayo ngayon matanda na walang sakit? Siguro bibihira. Siguro mga 2% or 3% ng mga matanda ngayon walang sakit. Ganon, eh. Pero 98 or 99% ng matanda may sakit. So kailangan meron kang healthcare. So bakit kailangan mo ng investment? Dahil buhay ka pa nga, nandyan pa rin yung permanent needs. Sabi ko nga kanina, hanggat nabubuhay tayo, yung permanent needs na yan, hindi yan mawawala. Lalong-lalo na yung pagkain.
Okay, so ang summary po ng X-curve na to, if we die too soon, who will take care of your family? Ang solution dyan is life insurance. So if we live too long, ang solution, who will take care of you, ang solution po dyan is investment and long-term care. So itong dalawang tanong na to, kaya pong sagutin yan or kayang ibigay ni Kaiser Long-Term Healthcare. So later on, i-discuss natin yung si Kaiser Long-Term Healthcare na to. Then yung isa pang isang financial concept na tinuturo natin dito sa International Marketing Group, yung Solid Financial Foundation, kung paano mo i-build yung financial house mo. Diba? Sabi nga niya, like building a house, you must build from ground up. So ang pinaka-foundation natin dito, dapat magkaroon tayo ng healthcare. Short-term man yan or long-term healthcare dahil nga ang greatest wealth is your health. Yan naman pa rin talaga ang pinaka-importante sa lahat, di ba? Yung ating kalusugan. Dahil nga pag once na magkasakit tayo, baka nga maapektuhan yung income natin, lalo na kung ikaw yung breadwinner. Then next po yung life protection. So kailangan meron ka ditong annual income times 10, debt management. So kailangan maiwas natin yung mga bad debts, iwas tayo sa mga utang, i-zero out natin yung utang, mag-set tayo ng emergency fund para kung mayroong emergency case na dumating sa buhay natin, hindi meron tayong dudukutin balang araw. Then, pinakabubong natin si investment, yung ating mga goals. Ano ba yung mga retirement, mga goals natin? Pang-retirement fund ba yan? Pang-college fund mo? Dream house or dream car or dream vacation na gusto mo pong mangyari. So yan po yung madalas na tinuturo natin dito sa International Marketing Group. Yan po yung order of priority. Kasi kapag sinunod po natin ito, for sure, magkakaroon ka po ng peace of mind na kapag dumating yung sakit, may namatay, walang problema. So, since Kaiser po yung pag-uusapan natin dito, long-term healthcare, si Kaiser Long-Term Healthcare, kaya niyang i-provide po yung tatlong pundasyon dito. Yung healthcare, life protection, at saka investment. Okay? Kaya po siya 3 and 1 plus 1. So yung plus 1 yun sa emergency fund yun. Okay? So proceed tayo dun sa discussion. So alam niyo po ba kung ano yung pinakamagastos na higaan ngayon? Or yung kahit naman siguro kahit noon, di ba? Ang pinakamagastos na higaan po is wala po sa hotel. Kundi matatagpuan natin yan sa hospital. Diba? Lalo na kung na-ICU, magkano isang oras ngayon sa ICU. Diba? Sabi nga dito, baka madaming nagsasabi, niisip nila, bro, hindi ko na kailangan ng healthcare kasi meron naman akong PhilHealth. Okay naman po ang PhilHealth. Diba? Okay naman yung benefits natin sa PhilHealth. Pero kung i-compare natin, diba? For example, si PhilHealth, kailangan mo pong magbayad dyan hanggang 60 years old ka para maging active member ka ni PhilHealth. Sa Kaiser, 7 years ka lang pong mag-iipon. Pero laging magka-partner po yan si PhilHealth at saka si Kaiser. Kung ang gusto ko lang i-specify dito na hindi pwedeng PhilHealth lang at hindi pwedeng Kaiser lang ang meron ka. So kailangan both sila meron tayo. Then, si PhilHealth, ang kino-cover lang niya kung ano yung mga listed illness. Ano lang yung nakalist sa kanila. Ang Kaiser naman, kino-cover po niyan lahat ng illness natin. Ang PhilHealth, healthcare only. Wala siyang insurance and investment. So si Kaiser, 3-in-1 package siya kasi meron siyang hospitalization, meron siyang life insurance, and meron siyang investment. Tapos ang PhilHealth, ang kaya lang niyang bayaran sa hospital bill mo kapag na-admit ka is 15% to 20%. So sa Kaiser, kaya niyang bayaran yung buong hospital bill mo depende doon sa iyong annual benefit limit. So including po nung mga room and accommodation. So hanggang doon na lang si PhilHealth. Pero si Kaiser, meron pa siyang kapartner na mga private hospital, unlimited consultation. So, di ba, si PhilHealth din naman natin nagagamit yan pag nagpa-consult tayo. So, syempre, kailangan natin ng may sarili tayong HMO para pag nagpa-consult lang, may magagamit tayo. Family assistance benefit, transferable siya kapag ka namatay yung plan holder. Then, free ang annual physical examination natin and marami pang ibang mga benefits na ma-avail sa Kaiser. So, yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi.
So, bakit po Kaiser yung nire-recommend lagi ng international marketing group natin dito? Alam nyo, napakaswerte natin dito. Kung bakit Kaiser yung kapartner ni International Marketing Group, ang dami-dami namang pong healthcare company na nasa labas, katulad po nila Medicard, nila ValueCare, MaxiCare, IntelliCare, at saka si Medicare, or kung ano-ano mang mga care na yan. So, bakit ba Kaiser pa yung napili niya? So, ito po yung reason. Kaiser lang po kasi ang only company na nag-o-offer, actually siya yung #1 company dito sa Pilipinas na nag-o-offer ng long-term healthcare dito sa Pilipinas. So I think ngayon may mga naririnig na rin po ako na mga healthcare provider na ginagaya na yung ino-offer ni Kaiser. Pero siya po yung kauna-unahan dito sa Pilipinas. So ano po ibig sabihin ng long-term healthcare? Ang long-term healthcare po, yan po yung magsisave ka, mag-iipon ka ng ilang taon hanggang sa mabuhay ka, hanggat hindi mo po wini-withdraw yung pera mo, may healthcare coverage ka. Kasi sila Medicard, sila ValueCare, sila Medicare, yan po is short term. So magbabayad ka ngayong taon na to para magkaroon ka ng healthcare. Kapag hindi mo nagamit or magamit mo ngayong taon na to, next year mag-renew ka ulit. So renewal po yung mga short term na healthcare na yan. So ganito po yung ano natin, yung pagiging paano natin siya explain kung paano mo uumpisahan na mag-start ng Kaiser Long-Term Healthcare mo. So during po ng ating employment or productive years, kung ano man yung gusto nyo, halimbawa mag-work kayo hanggang 60 years old, for sure naman po yan, meron kayong healthcare company na benefit. Yan po yung tinatawag natin na HMO provided ng inyong company, yung ating short-term healthcare. So yan is, na-experience ko yan nung nag-work po ako sa Toshiba for 18 years. Meron akong healthcare benefit provided po yan ni company. Kaya lang ang tanong, kapag ka ikaw ba ay nag-retire sa company mo na yan, or kapag ka nag-senior citizen ka na, dadalhin mo pa kaya yung healthcare benefit na provided ng company mo? Di ba hindi na? So doon na po pumapasok ngayon yung importansya ni long-term healthcare. Kasi kapag tumanda ka at wala ka ng trabaho o hindi ka na-employed, diyan na lumalabas yung mga sakit mo, kailangan diyan mo po ma-secure yung iyong long-term healthcare. So kailan mo siya kukuhanin ngayon? So habang nasa employment or productive years ka, diyan ka po mag-start ng iyong long-term healthcare. Para kung ngayon magkasakit ka, huwag mong gamitin ang iyong Kaiser. Ang gamitin mo yung HMO na provided ng employer mo para yung long-term healthcare mo, hindi mo yan gagamitin. Dahil nga, yung long-term healthcare mo na yan is para sa retirement mo. Okay? Ayan, during po ng retirement years or senior years natin. So you are protected yan for the rest of your life. So, Kaiser International Health Group. So, ang pag-uusapan natin ngayong gabi na to, sino ba si Kaiser? Ano yung mga benefits na makukuha mo sa Kaiser? And bakit Kaiser Long-Term Care ang level 1 of investment? Tapos, kung may mga Q&A, sasagutin po ni Sis Loretta. Okay? So, sino ba si Kaiser International Healthcare? So, sabi dito, Health Maintenance Organization po ang Kaiser. Yan. So, lagi ko pong sinasabi to, hindi natin pwedeng i-compare po ang Kaiser sa mga insurance company. Kasi ang Kaiser po is an HMO company. Yan. HMO company or Health Maintenance Organization po. This is a private corporations. Usually managed po siya ng mga doctors and other medical practitioners that offer medical and health care to their client members for the fixed rate of contribution. Ayan. So, ang Kaiser po is duly accredited siya sa Philippine Insurance Commission. At the same time, nakaregister po siya sa SEC noong June 8, 2004 as healthcare provider with authorized capital stock of 160 million pesos. So, sa SEC, para magkaroon ka ng registration number dito, ang nire-require nila is 50 million. Pero syempre, dahil gustong magpakilala rin si Kaiser, ginawa niya po na 160 million yung kanyang authorized capital. Ayan, so ito yung ating insurance commission, yung license number niya, yung HMO 2016-10-R. Okay?
Then, bakit Kaiser yung nire-recommend ng International Marketing Group? So, kung mapapansin nyo yung, yung mga tao natin o yung mga sangay natin ng gobyerno na Supreme Court, House of Representatives, tsaka Department of Agrarian Reform Program. So, pinagkatiwala nila yung kanilang healthcare needs kay Kaiser. So, ganun po sila katiwala kay Kaiser. Ayan. So, paano ka naman makakasure na si Kaiser ay tatagal siya dito sa Pilipinas? Kasi siyempre nag-iipon kayo dito. So sabi dito, at least 51% of your payments made by the plan holders automatically goes to a trust fund. Ito po is nire-require po siya ng government. So Kaiser cannot touch the trust fund. It is reserved for the future claims by the plan holders. So kapag nagkaroon ng mga claims, dito kukuhanin po yung ibibigay sa mga plan holders. So, yung Kaiser Trust Fund is managed siya ng dalawang international banks. Ito yung ING Bank sa Netherlands at saka yung Deutsche Bank ng Germany. Diba? Yan. So, ngayon, 51%. Yung 49%, saan naman po siya napunta? So, kasi baka tanong nyo kung bakit 51% lang yung pinapakita dyan. So, yung 49% po yan, naka-invest po siya sa mutual funds. So, ang kapartner natin dito or kung saan siya nag-i-invest, si Kaiser is si Soldibo sa Soldibo Funds. So, nandyan po, yung pera natin. Yung 49% ang binabayad natin, naka-invest yan kina Ayala, SM, BDO, SM Investment Corporation, BPI, Jollibee, Ayala Corporation, Eagle Cement, tsaka EEI. Kasi nga, di ba, meron siyang investment side or investment portion si Kaiser. Ayan. So, before malugi siguro si Kaiser, nalugi na itong mga company na to. Diba? Kasi 49% ng pera natin naka-invest dito. Yan. So, Kaiser Ultimate Health Builder, this is the first long-term healthcare in the Philippines, tulad nga ng sabi ko kanina. So, ito po is a 720 plan. Ibig sabihin, 7 years ka pong mag-iipon, then 13 years kang mag-aantay. Kaya po siya 20. Take note po ha, 7 years po tayong mag-iipon, 20 ang maturity natin, ika 20 years or 13 years tayong mag-aantay. So 7 plus 13 is 20. Ayan, so source of future retirement fund, healthcare during retirement, a much needed care when you get old. So ito talaga, ang purpose talaga ni Kaiser Long-Term Healthcare is para sa iyong retirement at para sa iyong healthcare needs pag nagkaroon ka, pag nag-retire ka na, pagka tumanda ka na. Kasi nga, tulad ng sabi ko kanina, doon po talaga lalabas yung mga sakit natin. Okay? So, umpisahan na natin po. So, for example, yung policy na kinuha mo, that is Plan K100, ang annual installment mo dito is 58,882. Ang contract price nito is 411,750 pesos. So, ito yung tatlong phase niya. May tatlong phase po si Kaiser. Yung 720 na to. Yung unang phase, yan po yung accumulation period or yung tinatawag natin na paying period. Yan ka po nag-iipon. Yan pa lang yung first 7 years, nag-iipon ka pa lang. Then, yung second phase, yan na po yung extended period or yung tinatawag natin na waiting period. Then, yung third phase natin, yan po yung ating long-term care period. So, ibig sabihin ng long-term care period, hindi ka na po nag-iipon yan. So, pag-usapan natin sa first 7 years or nung sa accumulation period. During ng 7 years na yan, sa first 7 years na yan, ano yung mga benefits mo habang naguhulog ka? Kasi si Kaiser, sabi niya, paano kung nagkasakit yung aking, or paano ko pangangalagaan yung aking kliyente or yung aking policy holder? Kasi nga hindi pa niya tapos bayaran. Meron tayong binigay na benefits si Kaiser sa atin para naman makita natin yung yung katawan natin kung healthy pa ba tayo. So number 1 na benefit mo dito, meron kang annual physical examination. So ang annual physical examination, magti-take effect po yan kapag naka-1 taon ka na pong nagbabayad. Okay? Yung annual physical examination, ginagawa po yan para ma-check mo yung katawan mo kung meron bang mga nakatagong sakit na hindi pa nagtitrigger. Kasi alam nyo, ang sakit ngayon masyado ng mga traidor. So, kailangan ma-prevent na natin sila. So, kailangan natin magpa-APE. So, ano yung coverage ng APE na yan?
Ito po is pwede kayo magpa-APE sa mga accredited ng Kaiser Hospital or Kaiser Clinic. So ang coverage po nito is yung tinatawag natin na basic 5. Physical examination, chest x-ray, stool examination, routine urinalysis, and complete CBC or yung complete blood count. So meron din po siyang ECG kapag ikaw ay 35 years old above, and pap smear sa mga 35 years old above na mga babae. Yan. So yan yung una mong benefit. Libre po yan. Hindi yan ibabawas doon sa investment mo or doon sa pera mo na hinuhulog. Second, meron ka pong dental benefits. O, di ba? Basta may naka 1 year ka nang naguhulog, meron ka ng benefits na dental. Ano po yung coverage mo sa dental? Unlimited dental check-up, unlimited simple tooth extraction, once a year free dental prophylaxis, recommendation of jacket, crowns, inlays, onlays, minor adjustment of denture. So ibig sabihin po, kahit ipabunot mo yung ngipin mo, di ba? Libre po yan sa mga accredited dental networks ng Kaiser. So libre po yan. Every year pwede ka magpalinis ng ngipin. Yan. Next, waiver of installment due to death. Example, si Pedro na kumuha ng Kaiser, nakadalawang taon pa lang naguhulog, sinundo na ni Lord, yung sagot doon sa what if we die too soon kanina, di ba? Yung balance niya na 5 years, waived na po siya. Hindi na yan itutuloy ng beneficiary. Okay? Next, waiver of installment due to total disability. For example, si Pedro, 2 years pa lang naguhulog, nabangga ng truck, hindi kinuha ni Lord, na-disabled siya, wala na siyang kakayahang makapagtrabaho, automatic yung balance niya, waived na rin siya. Okay? Then, meron ka ditong term life insurance. O, si Pedro, 2 years pa lang naguhulog, sinundo na ni Lord, insured siya ng 20 years. So, ibig sabihin, 7 years ka lang naguhulog, pero 20 years ka pong insured. So, ibig sabihin, anytime, during accumulation hanggang sa extended period, sinundo ka ni Lord, may makukuha pong pera yung family mo. So, yung insurance value po is magdidepend yun kung ano yung plan na kinuha mo. So, sa plan K100, I think that is 450,000 pesos. Pero kung ang cause of death po is accident times 2. So, 900,000 pesos yung makukuha ng family mo. Tapos yung policy mo, matatransfer pa yan kay beneficiary. Number 6, accidental death and dismemberment for 20 years. O halimbawa na accident ka, namatay, yun nga yung times 2, yung term life insurance na makukuha mo. Dismemberment, for example, natanggalan ka ng 2 kamay, may katumbas po yan. 2 paa, may katumbas po yan. May ibibigay po sa iyo na pera. Diba? So, pero wag mo pong gagawin yon para lang makakuha tayo ng pera, no? Then, number 7, meron ka ng inpatient benefit or yung hospitalization. Napakabait ni Kaiser kasi habang nagbabayad ka pa lang sa kanya, sabi niya, what if nagkasakit yung kliyente? So, binigyan ka niya ng inpatient benefit. Inpatient, yan po yung maa-admit ka sa hospital. So, yan po is, ang coverage lang po niyan is hindi kasama ang pre-existing. Yan po, for example, na-admit ka due to dengue, na-admit ka dahil, ubot-sipon, nagkatrangkaso, yan. Meron ka ng hospitalization benefit dito. So, depende po yung amount ng policy mo, yung annual benefit limit mo. Then, mayroon kang member's choice for room and board. Yan, babayaran ni Kaiser yan. Depende sa policy mo. Then, annual benefit limit na 60,000 pesos kung K100 yung plan mo. So, kapag naka 1 year ka na po, ma-inpatient ka or ma-admit ka due to hindi pre-existing, meron kang budget na 60,000 pesos. Okay? So number 10 na benefit mo dito, meron din siyang family assistance. So sa family assistance, sabi niya dito, policy should be in active status and plan should be completed at least 1 year payment para ma-avail natin itong family assistance na to. So ito po ginagamit siya, for example, kung mayroon ka ang immediate family na
kailangang ma-admit sa hospital na wala kayong pang-down kasi nga usually ang mga hospital ngayon nanghihingi po ng down payment yan, pwede natin ipagamit itong policy natin sa kanila. No? So, ito yung requirement ni Kaiser. Kailangan active ang yung status mo and at least naka 1 year ka na naguhulog. Then, ang nominated patient, kailangan immediate family mo, immediate family ng policy holder or within the first degree of consanguinity. So, policyholder agrees to avail only the services of Kaiser's accredited doctors and affiliated network of hospitals. So, ibig sabihin doon mo lang siya pwedeng dadalhin sa mga accredited na mga doctor and mga hospital para magamit natin yung family assistance na yan. Then, assistance to be provided by Kaiser shall be only to the extent of the allowable benefits due to the plan holder under policy. Next, prior to discharge of the nominated patient, payment should have been settled with Kaiser. So, ibig sabihin po, kung pinayagan tayo ni Kaiser before tayo ma-discharge, kailangan ma-settle natin yan kay Kaiser muna. Malinis natin yan kay Kaiser. Kasi kumbaga parang instead na mangutang ka sa kapitbahay mo na para ma-admit lang yung immediate family mo sa isang hospital, so pwede mo itong ipagamit habang naghahanap ka pa lang ng pera. Then, if plan holder requested or opted to pay on a term basis, payment scheme is on case-to-case basis. Pero kung hindi mo kayang bayaran ng buo, pwede kang makipag-consider kay Kaiser, pero that is subject for Kaiser approval. Kung papayagan tayo na halimbawa hulug-hulugan natin siya. So please take note that this assistance is only an accommodation and not considered as a benefit of the plan. Hence, approval and denial on the element solely depends on Kaiser management evaluation. So take note po natin, no? So yung family assistance po, hindi po ito benefit talaga. Kumbaga ibinigay lang niya ni Kaiser sa atin as accommodation. Okay? Ayan, sana naintindihan natin to, no? So after mo nang magbayad, wala ka nang gagawin, di ba? So proceed na tayo sa extended period. So ito na yung waiting period mo. Dito ka na ngayon nag-aantay na lumago yung pera mo. No? Dahil meron siyang investment. So during ng extended period, ano yung mga maa-avail mo? So meron ka na ditong 10% na yearly health benefits. So yung yearly health benefits mo na to, depende yan doon sa plan na kinuha mo. So for example, sa plan K100, this is 100,000 pesos. Ang 10% po niyan is 10,000. So every year po yan, meron siyang kita na or meron siyang health benefits na 10,000 pesos. Tama? Then, and so on po yan hanggang 20 years. So 13 years siya, so meron siyang 130,000 pesos na total yon. Then, meron kang accumulated health benefits. Kasi ito po, naka-invest din po siya. Actually, every year po yan, nag-i-increase siya. So, dumadagdag siya. So, kapag hindi mo ito nagagamit every year, pagdating ng 20 years, meron ka ng total na 269,750. Next, meron ka pang yearly health bonus. Saan manggagaling yung bonus na to? Ito naman po is from the second year kasi na naguhulog tayo sa Kaiser, yung binabayad natin doon, di ba, meron na siyang investment side. So, naka-invest na siya. So, meron yung mga projected value dito every 8 to 20 years hanggat hindi mo siya nagagamit. Then, accumulated health bonus. So, every year, nag-a-accum din siya. So, at the ika-8 year, 32,000 yung pwede mong magamit as your ABL, 48,000 pag 9 year, then 64,000 pag 10 years, and so on and so forth po hanggang 20 years na siya. So, meron ka ng total na 446,419 hanggat hindi mo siya nagagamit. Okay? Then, meron ka pa ditong long-term care bonus or long-term care benefits upon maturity. So, ito naman is magbe-based dun sa policy mo. Kung ang plan mo is K100 or 100,000, automatic po yan. After 20 years, ibibigay sa iyo ni Kaiser yung 100,000 pesos na yan. Ma-hospital ka man dito during ng 1 year to 20 years, maibibigay pa rin sa iyo ito, 100,000 pesos. Then, meron ka ditong long-term care bonus upon maturity if no claim. Diba?
If no claim, sabi niya, no? Ibig sabihin, walang nangyari sa'yo dito sa during ng accumulation period. Hindi mo ginamit yung annual benefit limit mo dito na tig 50 or 60,000 pesos na inpatient. Pag hindi mo po ginamit yon, ibibigay sa'yo ni Kaiser yung 350,000 pesos. So, nagpo-focus po ako dito sa Plan K100, no? Ayan. So, sa iba't ibang plan, nagbabari po yan kung magkano yung makukuha natin. So, usually po, yung long-term care bonus po is 85% po yan ng total contract price. Ayan. So, for example, within 20 years, dahil nga si Pedro, nag-start siya ng maaga dahil 22 years old pa lang siyang nagkuha, and siya ay nasa productive years niya, employed siya, meron siyang HMO provided ng company niya hanggang 42 years old niya dahil naantay niya mag-mature yung Kaiser niya, ang value na ng pera ni Pedro is 1.1 million. Diba? So at age of 42, kung mas maaga siyang nag-start, meron na siyang 1.1 million pesos. So ang tanong, what if during these years ng extended period, nagkaroon ka ng problema, na-admit ka or na-hospital ka? So, covered na po lahat dito ng mga existing illness natin. Kahit yung mga dreaded disease is covered na po siya. So, after po ng paying period, lahat na ng sakit niyan covered na. So, ang i-cover po nila yan is depende na po doon sa accumulated health bonus mo. Kung magkano po yung required na kailangan mo pong gamitin every year na yan. Okay? Ayan. So, ito po yung mga pre-existing illness na kino-cover siya during ng extended period, yung 8 to 20 years, itong mga nakalista na to. So, yan. So, during ng first 7 years po, hindi po to covered. Ha? Hindi yan i-cover ni Kaiser sa atin. Kapag nagkasakit tayo due to diabetes, hindi yan kino-cover muna. Okay? Then, puntahan na natin yung long-term care period. So sa long-term care period, ito na yung tapos ka ng maghulog or nag-mature na yung pera mo. Since si Pedro, dahil 22 years old siya nag-start, natapos niya, nag-mature yung pera niya at age of 42, anong gagawin niya sa pera niya? Sa tingin niyo po ba, withdrawin niya yan? Since bata pa si Pedro, dapat hindi pa. No? Hindi pa naman niya kailangan yan. So, pero, sabi ni Kaiser, may option ka. Meron kang option na pwedeng gawin. Una, ang option mo, huwag mong withdrawin yung pera mo, tapos continue yung life insurance mo. So, pag hindi mo withdraw, yung 1.1 million mo, insured ka pa rin. Ito po yung mga benefits na makukuha mo. Continue yung term life insurance mo up to 80 years old, at least 50% ng total health benefits mo and not exceed to 2 million face amount. So, kailangan hindi siya sumobra sa 2 million. Kasi nga, pag nag 60 years old si Pedro niyan, parang naging 6 million pesos na yung pera niya dyan eh. Diba? Then, ang coverage dito, lahat na ng mga pre-existing mo, lahat ng sakit, pwede na. Annual physical examination sa True Kaiser Medical Center, pwede mo na yung magamit. Unlimited consultation sa lahat ng mga branches ng clinic and Kaiser Medical Center. Access sa lahat ng mga accredited hospital, clinic, and mga doctors. Then, dental benefits through accredited dental service provider. At least, sabi niya dito, continued health benefits with yearly increment depending on the prevailing market, but in no case less than 3% per annum. So, ibig sabihin po, hindi mo kinuha yung investment mo or yung maturity value ng pera mo, every year po yan nag-earn ng hindi bababa po sa 3% per annual. So, magdidepende po sa performance pa rin ng market natin. So, kung mas mataas yung market natin, ibibigay ni Kaiser sa'yo 10%. Pero kung nag-negative ang Kaiser sa stocks market natin, ang ibibigay sa'yo ni Kaiser, 3% per annual. Okay? So, maganda rin siya kasi safe na rin siya sa 3%. So, second option mo, dahil hinayaan mo siya, di ba? Si Pedro, hinayaan lang niya yung pera niya dahil healthy siya. Nagka-age siya ng 60 years old. At age of 60,
ang value na ng pera niya 6.4 million pesos. Di ba? So sa 6.4 million pesos, assuming na nag-earn niya ng 10% annual, ang kinikita na ng pera niya is 648,000 pesos. So mapapansin mo, at age of 60, pwede na pong mag-pension si Pedro kasi nag-start siya ng maaga ng 648,000 pesos every year kapag hindi niya winidraw tong pera niya. So halimbawa, si Pedro, in-extend pa niya until 65 years old, ang value na ng pera niya dyan is 10.4 million pesos. So sa 10.4 million pesos, nag-earn niya ng 10%, meron siyang 1 million mahigit na interest ng pera niya. So ito yung tinatawag po natin na living on interest. Kailangan natin yan pag tumanda tayo kasi yan na po yung magbabayad or yung pambili natin doon sa mga needs natin kapag di na tayo nagtatrabaho. Okay? So second option, continue mo yung healthcare benefits with yearly increment and withdrawal of yearly increment earned. So hayaan mo lang yung maturity value mo pero i-withdraw mo yung interest ng investment mo. Tama, pwede po yan. Pwede mong i-withdraw lang yung investment, yung interest ng pera mo. So, ang benefit mo dito, meron kang annual withdrawal ng yearly increment earned of the total health benefit, continued term life insurance, so ibig sabihin may insured ka pa rin hanggang 80 years old, pero at least 25% na lang siya. So at 1/4 na lang siya ng total health benefit mo and not exceed to 1 million face amount. Then, coverage na siya lahat din ng mga pre-existing condition, annual physical examination, same din sa kanina na hindi mo winidraw. Then, unlimited consultation sa lahat ng mga accredited clinic sa Kaiser. Then, accredited sa mga 500 hospitals, 800 clinics, and 10,000 doctors dito sa Pilipinas. Mayroon kang dental benefit. So, same pa rin siya. Kapag kinontinue mo lang siya, ang prevailing market niya is not less than 3% per annum. So, hindi pa rin po siya bumababa sa 3%. So, magbe-base pa rin siya sa performance ng market kung magkano po yung ibibigay nila na earned na pera mo dun sa maturity value mo po. Ayan. So, third option mo is partial withdrawal ng 50% doon sa 1.1 M mo. O, halimbawa, si Pedro gusto niya magkapera after pagdating ng 42 years old niya, yung 1.1 niya, pwede siyang mag-withdraw hanggang 50% nung 1.1 na maturity value niya. So, kapag nag-withdraw siya, ito na lang yung mga coverage niya. Covered siya, yung matitira, yun na lang yung covered pa rin siya sa pre-existing illness. Mawawala na yung insurance niya. Kung napansin natin, no, sa option 3, wala na siyang insurance. Pero covered siya ng pag nagkasakit pa rin. Kung magkano na yung itinira mo, yun na lang po yung magagamit mo pag na-hospital bill. Pag na-hospital ka. Then, meron ka pa ring annual physical examination, unlimited consultation sa lahat ng mga Kaiser Medical Center, and sa mga accredited hospital and clinic, yan, same pa rin siya. May dental benefit ka pa rin. Then, continued pa rin yung kanyang investment. So, not less, ano pa rin siya, naka-invest pa rin yung itinira mo. Kasi kalahati lang yung winidraw mo. So, naka-continue pa rin na naka-invest yan. And nag-earn siya ng not less than 3% per annum. Ayan. So, yung last na option mo dito, dahil nga medyo atat ka na, gusto mo siyang withdrawin lahat, pwede naman. Diba? Pero ang suggestion natin dito, ba't ka pa nag-iipon ng long-term healthcare mo kung withdrawin mo lahat? Kasi ang long-term healthcare, yan po talaga, ang gamit talaga niyan is para pag tumanda tayo. Pero may mga tao kasi na ganyan. Kung gusto na nilang withdrawin lahat, pwede. Diba? So kapag withdraw mo lahat, ano na ang magiging benefits mo? So para lang siyang savings account. Diba? Na wala ka ng benefit kay Kaiser. So full withdrawal of total health benefits is considered policy as fully availed. So ibig sabihin wala na pong pakialam si Kaiser sa'yo. Magkasakit ka, wala ka nang gagamitin na pang-hospital bill. So yan na po yun. Pinaka-short na dyan sa pag-withdraw mo siya lahat. Wala na, hindi na rin siya nag-earn. Wala ka na rin pang
APE, pang dental, di ba? So wala na. So sayang din kung nag-ipon ka, nag-antay ka pa ng 13 years tapos withdrawin mo din lang naman lahat para sa pagtanda mo, wala ka rin gagamitin. So hayaan mo lang siya para pagka in case na kailangan mo siya, magagamit mo siya. So si Kaiser lagi po siyang naka-integrate po sa PhilHealth. Bakit po? Kasi once na na-admit po tayo, no? Lahat naman ng HMO, once na na-admit po tayo, during ng billing, pagka nagbi-bill out tayo, pag i-discharge, di ba? Mayroong portion po doon si PhilHealth. So, yung portion po ni PhilHealth, babayaran yan ni PhilHealth kung ikaw po ay PhilHealth member. Tapos yung matitiras doon sa bill mo, babayaran yan ng HMO mo. Kung may Kaiser ka, si Kaiser yung magbabayad doon sa natira. So kung wala kang PhilHealth, bayaran mo, galing sa bulsa mo po, yung portion ni PhilHealth. Ganun lang po siya. So usually yan, ganyan po nangyayari. Nauuna pong kinakaltas yung PhilHealth portion bago yung HMO. Bago siya susunod si HMO. Okay? So, kapag mayroon kang policy ngayon ng Kaiser, for example, naguhulog ka na ngayon ng Kaiser mo, nakalimutan mo na due date mo na ngayon, meron tayong tinatawag na grace period. So, yung grace period na to, that is 30 days or 1 month. So, at least 1 month. So, ang matagal na yon para ma-settle mo yung due mo ngayon. For example, ngayon ang due date mo, hindi ka nakapagbayad, bibigyan ka pa niyan ng 30 days para ma-settle. So, walang charge yan para hindi mag-lapse yung policy mo. Pero, kapag hindi mo siya binayaran, beyond 30 years, automatic lapse na yung policy mo. So, tignan mo, note, benefits may be provided to the member only after the due installment is paid. So, ibig sabihin po, once na nag-lapse po yung policy mo, kumbaga naka-hold lahat ng mga benefits mo. So possible na hindi mo magamit yan. Possible mag-contest yan si Kaiser na pag may nangyari sa'yo, dahil lapse yung policy mo, hindi mo siya magagamit. So kailangan maging updated tayo dito sa pagbabayad natin ng Kaiser. So meron din tayong tinatawag dito na reinstatement. So for example, nag-lapse na siya, dahil nawalan ka ng work, no? Nawalan tayo ng trabaho or nangailangan tayo ng perang malaki, na mas priority natin, hindi natin nabayaran yung ating due kay Kaiser, meron kang paraan para mag-reinstate. So ano po yung unang paraan mo? Ito po yung tinatawag, may dalawang paraan tayo. Una, yan po yung update. May dalawang paraan po ng reinstatement. Yung isa yung update. So ibig sabihin, 5 months ka po na hindi nakahulog, nagkaroon ka ng gap na 5 months pala, sorry. 5 months ka na nagkaroon ng gap. May dalawang option ka. Either update or redate. So, anong pagkakaiba ng dalawang to? Kapag sinabi pong update, babayaran mo po yung 5 buwan na gap mo, yung 5 buwan na hindi mo nahulugan, plus subcharge or surcharge na 1.5% per month. So, yun po yung interest niya. Plus, meron siyang reinstatement fee na 300 pesos. So, ang kagandahan nun, kapag update ka, yung maturity date ng policy mo, hindi siya mag-move. Kung baga, hinabol mo kasi yung mga gap mo. Hinabol mo siya. So, in case naman na hindi mo kayang bayaran yung 5 months na yon or yung mga gaps mo na yon, may option kang isa, yung redate. Halimbawa, medyo malaki na yung utang ay yung balance mo, hindi mo na kayang habulin para lang hindi mag-move yung policy mo, yung maturity niya. May isa kang option, yung tinatawag natin na redate. So sa redate, ang babayaran mo lang dyan is 1 month plus reinstatement fee. So kailangan meron ka ditong reinstatement, accomplish mo yung reinstatement application form dapat ito. Then, meron kang reinstatement fee of 300 pesos. So, ang kagandahan naman, ang disadvantage naman nito kapag nag-reinstate ka po,
yung tinatawag natin na 2 years contestability, magre-reset po yan. So mag-start ulit yung 2 years na contestability. Ano po ibig sabihin nun? In case na ngayon ka nag-redate, ngayon po mag-start yung 2 years. For example, may nangyari sa'yo within 2 years. Sinundo ka ni Lord due to pre-existing. Pwede po yan i-contest ngayon ni Kaiser. So kailangan po talagang maging updated tayo sa pagbabayad natin sa Kaiser natin para hindi tayo mag-reinstate po. Yan. So, ito pong dalawang option na to ng reinstatement, pwede mo po yung gawin sa loob ng 2 years, within 2 years. So, huwag ka pong lalagpas ng 2 years kasi kapag ka lumagpas ka po ng 2 years na hindi ka nag-update or hindi ka nag-redate, ibig sabihin 2 years na yung naging gap mo, naku po, yung hinulog mo, wala na yan. Automatic, terminate na po yung plan mo. Automatic yan. I-terminate na po ni Kaiser yung policy mo. Okay? So, yun po yung kailangan nating isipin, no? Yun yung lagi nating tatandaan. Ayan. So, cash value surrender. So, dito madalas merong nagtatanong, gusto ko nang i-withdraw yung pera ko. So, pwede naman po yung i-withdraw. Yung ininvest nyo kay Kaiser. Kaya lang, sabi dito, yung owner may surrender the contract for its cash value stated in the schedule of benefits provided that the plan is active for at least 1 year. So at least naka 1 year ka po na naguhulog. Then makikita mo po yan doon sa contract mo, yung schedule of benefits mo, kung magkano yung makukuha mo pag nag-cash value surrender ka. So itong cash value surrender po, hindi natin yan sinasuggest kasi po hindi po siya kalakihan kapag in-avail mo ito. For example, yung sa akin kasi sa first 1 year, nung tinignan ko siya, sa isang taon na naghulog ako, ang cash value surrender ko is wala. Sa ika-second year ako meron. Alam niyo kung magkano ang makukuha ko? 5,000 plus lang. Diba? So, wag na. Sayang lang. I-continue mo na rin lang. So, kung wala kang kakayahang mag-continue, magantay ka kasi meron ka namang 2 years 2 years para maging active ulit yung hayaan mo lang siya. Hayaan mo lang siya. Then, after 2 years or within 2 years, mag-redate ka or re-update ka. Diba? Para bumalik ka ulit as active ni Kaiser. So, within 2 years na yan, imposible naman di tayo makahanap ng panghulog natin kay Kaiser. Okay? So, meron tayong tinatawag na upgrading of plan and mode of payment. So, sa upgrading of plan, this is allowed within 30 days kapag once na effective date na ng policy mo. Ayan. So, pwede kang, for example, nag-apply ka ngayon ng Kaiser K45. Tapos, napag-isip-isip mo, medyo maliit pala siya dahil kailangan mo ng mas malaki at ng maturity niya. Gusto mong mag-upgrade, allowed po ikaw mag-upgrade within 30 days after its effectivity date. So once na na-approve na siya, magkakount tayo ng 30 days, then i-allowed po yan para mag-change ka ng plan. So mag-fill up ka lang ng amendment form, then mag-pay ka lang po ng additional installment corresponding to the updated plan. So kung K45 to 647, magiging, halimbawa, mag-upgrade ka into K100, 5,882. So magkano yung difference nun, yun po yung babayaran mo. Yan. So sa mode, pagka nag-exceed na po sa 30 days po ito, hindi ka na po pwedeng mag-upgrade ng plan. Okay po ha? So hindi na tayo pwedeng mag-upgrade dyan. Then sa mode of payment, pwede ka rin pong mag-upgrade ng mode of payment. So anytime after completion of the respective cycle. So, if within 30 days after ng purchase, fill up ka lang ng amendment form, tas payment ng additional installment due to corresponding amount of the updated mode of payment. So, for example, nag-apply ka ngayon, K45 to 647, then nag-change yung mind mo, gagawin mo siyang semi-annual or annual. So, dapat within 30 days, para wala kang babayaran na charge, pwede ka nang mag-file ng amendment form. So, ang babayaran mo na lang kung magkano po yung balance. So, sa 2647, ang annual nun is 26,470. So, ililess mo lang yun. Yun na lang po yung babayaran mo sa kanya. Ayan. So, if beyond 30 days naman,
Same din siya, mag-fill up ka ng amendment form, then meron na siyang 300 pesos na babayaran plus yung computation dun sa desired mode of payment mo. Okay? So, sabi dito, downgrading of plan and mode of payment is not allowed. So, kung K100 ka ngayon, magulat ka dahil medyo mabigat yung 5,882, gusto mo pong gawing K45 or K60, hindi na po siya allowed. O di kaya annual ka ngayon dahil nagustuhan mo yung discount na 2 months, tapos biglang mag-change of mode of payment ka into monthly or semi-annual, hindi na po yan i-allow. Hindi siya pwedeng pababa. I-allow po ni Kaiser ang upgrade pero yung downgrade, hindi. Okay? So, ang Kaiser po, kung gusto niyo po malaman yung mga accredited hospitals, pwede kayong mag-email dito sa provider@kaiserhealthgroup.com or call the Kaiser 24/7 hotline. So, kikita nyo po yan sa portal natin ng Kaiser Health, Kaiser International Health Group na, or yung sa OPMS natin, yung 24/7 hotline na yan. So, ang pwedeng mag-avail sa Kaiser, 10 years old to 60 years old. So, kung ikaw po ay nasa bracket na 10 to 40 years old, pwede ka mag-start K45, 2,647 monthly pataas. So, depende sa'yo yan. Kung gusto mong mas malaki, pwede po. Pero basta ang pinakamababa sa'yo is K45 or yung 2,647 monthly. Then, kung ikaw nasa 41 to 50 years old na po, ang pinakamababang plan sa'yo is K60. So, 3,529 na po yan. So, dahil nga medyo mas may edad ka na, mas mahal na po siya. So, kung 51 to 60 years old ka naman po, ang pinakamababa na policy sa'yo is K75. That is 4,412 pataas. So, depende pa rin yan sa goal mo, kung ano po yung kaya mo, and at the same time, magkano yung goal mo pagdating ng 20 years. Okay? Ayan. So, why Kaiser po ay level 1 of investment? Kasi ito yung lagi nating tinuturo dito sa International Marketing Group. Bakit ito yung unang-una nating dapat maging investment na magkaroon tayo? Dahil nga, ang medical cost po nagdodoble every 5 to 7 years. Diba? Yung tuition fee ng anak ninyo or anak ng mga kapitbahay natin, diba? Every year tumataas. Ito pa kayang healthcare or hospitalization bill na to. Yung mga gastos sa hospital bill. Ayan, sabi dito, a lot of sick people die not because there is no money or there is no medicine, but because of no money. Diba? Maraming namamatay dahil hindi naman sa walang gamot, kundi walang pera. Majority of Filipino don't save money for their future healthcare needs. Karamihan sa atin, hindi natin pinapansin ang healthcare needs. Hindi natin pinaghahandaan yan. Kasi ang healthcare needs po, darating yan pag tayo ay tumanda. So minsan, naghahabol na tayo, tumanda na tayo, saka tayo nagkukuha ngayon ng healthcare kung kailan matanda na tayo. So mas mahal na siya, di ba? Sabi dito, you cannot bring with you the healthcare benefits provided by your company when you retire or you resign. So kung ikaw po ay employed ngayon, nasa employer ka ngayon, meron kang healthcare benefit na binibigay ng employer mo, alam mo, maganda yung time na to para mag-start ka po ng Kaiser mo, ng long-term healthcare mo. Para in case na magkasakit ka, wag mo pong gamitin yung Kaiser mo. Ang gagamitin mo yung healthcare na provided ng employer mo. Kasi kapag nag-retire ka, secure ka na. Meron kang healthcare. Kasi nga yung healthcare na meron ka ngayon, na binibigyan ng employer mo, pag nag-retire ka sa kanya, mawawala yan. Ayan. No traditional healthcare company ang kaya kanyang i-cover pag nag-61 years old above ka na. So si Kaiser, kahit 80 years old ka, 70 years old, as long as hindi mo finul withdraw yung investment mo or yung accumulated na amount mo dito, meron kang healthcare. Diba? Yan. Most people rely on their children or sell properties or borrow money for their medical needs during retirement. Kung napansin nyo naman siguro usually, diba, ang anak natin, hindi natin yan magiging investment. Hindi natin sila pwedeng gawing retirement fund. Diba? Marami sa atin nagbibenta ng ari-arian, nangungutang kapag nagkaroon na ng problema sa
kalusugan pag nagkasakit na tayo. Yan kasi yung mga hindi na-realize ng mga tao ngayon. So majority of personal bankruptcy is due to medical crisis. 'Di ba? Madami sa atin, may nakita tayo mayaman, pumasok sa ospital, pag lumabas, mahirap na. Kasi nga wala siyang healthcare, naubos na yung perang naipon niya. So kung napansin nyo naman siguro, si Jan Rigala, ang dami niyang ipon nung kasagsagan niya, kasikatan niya, anong nangyari po ngayon? Nagkasakit siya, anong ginawa niya? Nanghihingi na lang siya ng tulong sa kanyang mga kapwa-artista. So dapat hindi mangyari sa atin yun pag tayo ay tumanda. Okay? So hindi mo po kailangan ng healthcare kung hindi ka magkakasakit dahil may superpowers ka. For example, kapatid mo si Wolverine, kamag-anak mo si Superman, hindi mo po kailangan yan, si healthcare. No? O di kaya number 2, hindi mo kailangan po ang healthcare kung may-ari ka ng hospital. No? Kasi magkasakit ka man, punta ka lang sa hospital mo, okay na, i-assist ka na ng mga doctors mo, mga nurses mo. Pero kung wala kang hospital, naku, kailangan natin yan. Then, hindi mo po kailangan ng healthcare kung meron kang bilyonaryong anak na kayang bayaran yung pangangailangan mo pag tumanda ka. So, pero kung wala sa tatlong yan yung nabanggit, dapat paghandaan mo po na magkaroon ka ng sarili mong healthcare. Okay? Ayan, dyan na po nagtatapos ang Biksi. Thank you po and God bless po.